si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, dagdag pisong singil sa pamasahe ng jeep magsisimula na. 3 lalaki arestado matapos magnakaw sa isang drugstore sa Quezon City. Kaso laban sa gurong nanampal ng estudyante, inihahanda na. BIFAR nagbanta sa publiko ukol sa mapanlinlang na paggamit ng kanilang ahensya. 3 Pilipinong mangingisda patay matapos ang pagbangga ng sasakyan nito sa isang hindi pa natutukoy na commercial vessel. Alea Finnegan pasok na sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, taas pasahe. Ito na naman ang ating muling maririnig matapos inanunsyo ng LTFRB ang dagdag singil sa pamasahe ng jeep. Alamin niyan mula kay Daniza Lopez. Dininig na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng ilang transport groups ukol sa pagtaas ng singil sa pamasahe ng jeep. Opisyal nang inanunsyo ng LTFRB sa kanilang official Facebook page ang karagdagang pisong singil sa pamasahe ng pampublikong jeep na magsisimula sa 8 na Oktubre nitong linggo. Ang taas pasahe ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na siyang iniinda ng mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Mula 12 piso ay magiging 13 piso na ang minimum fare sa traditional public utility jeepneys o TPUJs at 15 piso naman sa modern public utility jeepney o MPUJ. Ang mga transport group na naghain ng petisyon ay ang Pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide Inc. o PASANG Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP at Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahang magsisimula na bukas ang deployment ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa BSKE ngayong ika-30 ng Oktubre. Bukod rito, magsisimula na ring i-deploy ang election returns, canvassing forms at indelible ink na gagamitin para sa halalan. Bilang estratehiya, prioridad na unahin muna ang mga malalayong lugar at saka isusunod ang mga malalapit. Aarangkada ito bukas, araw ng Huwebes, 5 hanggang 20 ng Oktubre. Bumaba ng higit 19% ang bilang ng krimen sa lungsod mula ika-25 ng Setyembre hanggang unang araw ng Oktubre. Ito ay ayon sa tala ng Quezon City Police District o QCPD. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ito ay buhat ng pinaigting na anti-criminality operations ng QCPD na layong tutukan ng enhanced preventive measures. Ang tala na ito ay mas mababa kumpara sa 41 insidenteng naiulat mula ika-18 hanggang ika-24 ng Setyembre ngayong taon. Kabilang sa index crimes na naitala ang carnapping, robbery, theft, homicide, physical injury, rape at murder. Sa ibang balita, nagbigay babala ang Philippine Postal Corporation o PhilPost sa publiko ukol sa peking Facebook o FB page ng ahensya. Ayon sa PhilPost, ang Post Office Phil at Post Office Parcel Distribution na FB page ay magpapanggap lamang na opisyal na account o parte ng ahensya. Hinikayat naman ng PhilPost ang publiko na i-report ang ganitong insidente na nagkakalat ng mga peking impormasyon. Isang kilalang grupo ng kriminal ang nanloob sa isang drugstore nitong linggo ng madaling araw. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Arestado ang 3 lalaki matapos ang follow-up operation ng Quezon City Police District matapos ang nakawang naganap sa isang drugstore sa Fairview, Quezon City.
Alas 5 ng madaling araw ng looban ng tatlong lalaking ito ang isang malaking drugstore sa Fairview, Quezon City nitong linggo. Dahil sa pag-iimbestiga ng Quezon City Police Department Station 5, natagpo ang nagtatago ang mga naaresto sa kanilang safe house sa San Mateo, Rizal. Nakumpiska ang dalawang 38 caliber na baril at isang kutsilyo kasama ang lagaring bakal at martilyo na ginamit umano sa pagbukas ng steel gate sa likod ng drugstore upang makapasok. Ito rin ang posibleng ginamit sa pagbukas ng steel cabinet kung saan nakalagay ang mga tinangay na pera. Ayon kay QCPD District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang pag-aresto sa mga suspect ay maaaring makatulong para maresolba ang ibang insidente ng pagnanakaw sa lungsod. Itong mga grupo na ito ay nabuo sa loob ng kulungan. Doon nabuo yung kanilang grupo at doon din nabubuo yung mga plano kung ano yung mga establishment na kanilang pagnanakawan. Kasalukuyang patuloy ang investigasyon sa mga empleyado ng nasabing drugstore sa posibleng pagkakasangkot nila. Patuloy rin ang pagtutugis sa dalawa pang kasamahan ng naaresto. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mas titingnan nila na palawakin pa ang matibay na relasyon sa depensa ng bansa sa Thailand. Ito ay matapos ang pagtatanggap sa mga incoming at outgoing defense attachés ng Thailand sa Pilipinas sa isang joint introductory at exit call na isinagawa sa General Headquarters nitong kamakailan lang. Bilang pagkilala sa kanyang mga serbisyo sa AFP, si Group Captain Pong Ampay ay ginawara ng Chief of Staff Armed Forces of the Philippines Commendation Medal at Ribbon. Ayon sa AFP, ang kaganapang ito ay nagpapakita ng matibay na relasyon at makikipag-ugnayan ng dalawang bansa. Idinagdag pa nito na umaasa ang AFP sa patuloy na diplomatikong kooperasyon sa Royal Thai Armed Forces. Para sa ating ulat panahon, bahagya ng humina ang bagyong Jenny. Nakasalukuyang binabaybay ang Itbayat, Batanes at kumikilo sa Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang storm signals tulad ng signal number 3 sa hilagang bahagi ng Batanes. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, nakaranas rin ng pag-ulan ang natitirang bahagi ng bansa, ngunit dulot ito ng habagat. Susunod sa News Force. Mahigit 300 Coast Guardians sumailalim sa Special Operations at Rescue Driver Courses. DICT binigyang diin ang papel ng cybersecurity sa paghubog ng digital landscape ng bansa. Kaso laban sa gurong nanumpal ng estudyante, inihanda na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang alok ng bansang Lithuania na makipag-ugnayan sa hanay ng cybersecurity, teknolohiya at edukasyon matapos ang pagbisita nito sa bansa. Narito ang ulat para sa buong impormasyon. Sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng bansang Lithuania sa Pilipinas upang paigtingin ang sektor ng teknolohiya, cybersecurity at edukasyon sa bansa. Sa pangunguna ni Lithuanian Non-Resident Ambassador to the Philippines, Ricardas Lipavicius, minungkahi nitong maaari nilang maibahagi sa bansa ang mga pagpapaunlad na nakagawian, kagaya ng cybersecurity sa ekonomiya, green energy sa biotech,
at mga kasanayan sa pakikipagkalakalan. Naibahagi din ng Lithuanian Ambassador na kinakailangan magbase sa agham upang mas mapabilis ang solusyon sa mga isyong kinakaharap ng edukasyon at teknolohiya. Binahagi niya rin na importante ang mga pananaliksik ukol sa agham at teknolohiya dahil maaari itong gamitin sa pagpapaunlad ng negosyo, institusyon, pati na rin ang mga pamantasan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng mga isyu na kinakaharap ng bansa hinggil sa mga pampublikong serbisyo, binanggit ni Senador Grace Poe sa kanyang panayam na marami pang dapat ayusin, partikular na sa implementasyon ng mga batas sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa mga issue sa pampublikong serbisyo na kinahaharap ng bansa, nagbigay pahayag si Senator Grace Poe ukol rito. Bilang kinatawa ng public service and Philippine economy, tinalakay ni Senator Grace Poe ang sitwasyon sa mga isyong kinahaharap sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ang petisyong taas presyo sa pamasahe. Nabanggit dito na mabagal ang naging usad ng pamamahagi ng subsidiya kung saan maraming mga tsuper ang nahihirapan bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay pa nito ay ang petisyon sa fare hike na isinusulong ng mga public utility vehicle operators kung saan aprobado na ang 1 peso increase sa pamasahe simula ika-8 ng Oktubre, ngunit batay sa ilang mga tsuper ay hindi pa rin ito sapat sa kanila. Kaya naman hinihimok ng Senadora ang Department of Transportation o DOTR na pabilisin ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper na benepisyaryo ng programa upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang kalbaryo. Sa kabilang dako ay tinalakay din ng Senadora ang sistema ng paliparan sa bansa kung saan matatandaang naiulat kamakailan ng insidente hinggil sa isang airport staff na lumunok ng dolyar mula sa isang pasahero. Dahil dito ay panawagan ni Poe na sana ay maiayos na ang sistema ng paliparan sa taon na ito. Samantala, sinabi rin ni Poe na magkakaroon ng panukalang batas hinggil sa separasyon ng mga regulators at operators ng mga ahensya. There will be a policy-making one, and there's one that's the regulator. Yes, ma'am. Okay. The other bill is the National Transport Safety Board, just like in other countries, that will be the head group that will investigate air, land, and sea accidents. lahat. Oo. So Specialized. in the group, there will be experts in each field. That is, that will have recommendatory powers, but no judicial power. Ang gagawin nila, kunyari, nagkaroon ng bus accident, no? So, pupunta sila doon, yung expert nila on land transportation, titignan, imbis na LTFRB ang mag-imbestiga. Ang gampanin nito ay mag-imbestiga sa mga insidente kung saan sila rin ang magsusumite ng report sa opisina ng presidente na magiging basehan sa pag-file ng kaso. Sa pagtatapos, sinabi ni Poe na hindi laging batas ang solusyon sa problema, bagkus dapat bigyan ding pansin ang pagsasaayos ng implementasyon nito para sa maganda at maayos na sistema sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangunahan ni Coast Guard Special Operation Force o CGSOF Commander CG Rear Admiral Edgardo Hernando ang joint convening ceremony ng Coast Guard Operations at ng Female Rescue Divers sa Coast Guard Base Farola, Binondo, Maynila nitong kamakailan lang. Ayon kay Hernando, nananatiling matatag ang CGSOF sa layunin nitong protektahan at iligtas ang buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kakayahan at karampatang tauhan. Nitong kamakailan ay binigyan diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy ang mahalagang papel ng cybersecurity sa paghubog ng digital landscape ng bansa sa ProTech 2023. Isang pandaigdigang pagpupulong na nakatuon sa seguridad at kaligtasan na ginanap sa New World Makati Hotel. Bilang tugon sa dumaraming global at local cyber threats, hinimok ni Uy ang mga institusyon at negosyo na nagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa cybersecurity at nananawagan para sa isang unified front sa pagpoprotekta ng cyberspace ng ating bansa.
Tiniyak din niya na ang gobyerno ay nakatuon sa pagpapalakas ng sarili nitong mga depensa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kinakailangan kagamitan habang nagsasanay ng mga skilled personnel. Babala para sa mga manonood, sensitibo ang nilalaman ng balita. Inihain na ang pagsampa ng kaso laban sa isang guro sa Antipolo City, Rizal na umano'y nanakit ng grade 5 student dahil di umano sa pag-iingay. Sa ulat, pinagalitan umano ng guro ang estudyante na kinalala bilang si Francis J. Gumikib, hinawakan ang damit, buhok at saka sinampal ayon sa pahayag ng biktima sa kanyang ina. Nagawa pang makapasok ng bata ngunit nakaramdam ito ng pananakit ng ulo at tenga dahilan upang isugod sa ospital. Nakoma ang biktima, nakitaan ng pagdurugo sa utak at tuluyan ng nasawi. Dahil rito, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Posibleng maharap sa kasong homicide at paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law ang guro. Buong tapang para sa daigdig. Iyan ang ipinakita ng kapulisan sa PNP kung saan muli na namang ipapadala ang ilang mga pulis sa UN Peacekeeping Mission. Tunghayan yan mula kay Daniza Lopez. Sa pangunguna ni Chief ng Philippine National Police o PNP Police General Benjamin Acorda Jr. sa pagpapadala sa 25 kapulisan para sa United Nations Mission in South Sudan o UNMISS, inihayag niya ang dedikasyon ng Pilipinas na magsilbi sa pandaigdigang misyon para sa kapayapaan at seguridad ng daigdig. Ang naganap na seremonya noong 2 na Oktubre nitong taon ay pinangunahan ni Acorda na siyang dinaluhan ng mga opisyal kabilang na ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Ernesto Lagdamea Jr. Matagal nang naging kagawian ng Pilipinas ang pagtulong sa mga UN peacekeeping missions kung saan naging patunay ito na ang mga pulis sa bansa ay patuloy na naglilingkod ng may dangal at kahusayan sa iba't ibang operasyon. Panatag naman si Acorda sa integridad ng kapulisan na matagumpayan ang mga misyon sa kabila ng mga matitinding pagsubok na kanilang haharapin. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na report sa mga tao ukol sa pagpapanggap ng mga nagpakilalang tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsusulisit ang mga ito para sa mga proyekto at programa, binalaan ng ahensya ang publiko ukol rito. Base sa pahayag ng BR, ni kailanman ay hindi sila maglilikom ng donasyon sa publiko para sa proyekto. Bagkus ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kanilang ahensya sa mga hindi otorisado at mapanlinlang na modus. Hinimok naman ng BFAR na agad isuplong sa kanilang tanggapan ang mga ganitong gawain. Susunod sa News Force. Bagong ordinansang layong bawasan ang insidente ng road rage isinusulong sa Quezon City. 3 Pilipinong mangingisda patay matapos ang paggaga ng sasakyan nito sa isang hindi pa natukoy na commercial vessel. Pilipinas nakipag-ugnayan sa Guatemala upang patatagin ang sektor ng agrikultura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinusulong sa Quezon City ang isang ordinansang layong mabawasan ang mga insidente ng road rage. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Upang mabawasan ang insidente ng road rage sa Quezon City, isang ordinansa ang ipapasa na maaaring magpataw ng multa o administratibong kaso sa mga sangkot sa insidenteng ito, maging ikaw man ay biktima o ang agresor. Ito ang solusyong nais ipasa sa konseho ng lungsod na tinalakay ni Konsehal Ranulfo Lodovica sa isang forum bilang siya ang committee chair ng Public Order and Safety ng Quezon City.
Kung tutusin, aggressor ka o victim ka, once na nagkaroon ng pagtatalo, nag-obstruct ka na agad ng flow of traffic. Isang minuto lang na pagtigil nyo, nagdidiskusyon kayo, ang traffic ko niyan napakahaba na. Kaya naman sa ilalim ng ordinansang ito, sinumang sangkot sa insidente ng road rage ay pagmumultahin ng 5,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 1 taon. Dagdag pa rito, kapag nasangkot ka sa ganitong insidente, nararapat na sumailalim sa anger management session at mag-render ng community service batay sa bigat ng paglabag. Sa mga nakaraang insidente ng road rage sa Quezon City, pinapayagan ng settlement o pag-areglo ng magkabilang panig. Ngunit magiging mahigpit na umano ang Quezon City Police District ukol dito. And dahil sa road rage incidents na nangyari, hindi na namin inaalaw yung settlement. Charge counter-charge sila. Bahala na yung korte. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-aaral sa nasabing ordinansa at kumpiyansa si Ludovica na maipasa ang ordinansang ito sa kalagitnaan ng Nobyembre. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nasawi ang 3 mangingisda sakay ng Filipino Fishing Boat o FFB Derin matapos itong bumangga sa hindi pa natutukoy na commercial vessel sa Bajo de Masinloc. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente dahil sa sama ng panahon kaya hindi na-detect ng FFB Derin ang nabanggang vessel. 8 crew members ang nakaligtas kung saan ginamit ang 8 service boats upang ma-recover ang mga labi ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nagtungo ang nasabing mga crew members sa Infanta, Pangasinan. Kasalukuyan pang iniimbestigahan at inaalam ang detalye sa nabanggang commercial vessel. Nitong kamakailan, nakipag-ugnayan ang bansang Guatemala sa Pilipinas upang mas mapatagtag pa ang sektor ng agrikultura at pagsusulong ng climate action sa bansa. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Opisyal nang nangako ang bansang Guatemala na makipag-ugnayan sa Pilipinas upang mapatatag ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura at pagsulong ng climate action kung saan bahagi din dito ang ugnayan ng mga tao sa bansa. Dahil rito, pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ay ang agrikultura, infrastruktura, enerhiya at paggamit ng renewable energy. Bukod pa riyan, kanya ring binigyang diin na maraming maibabahagi ang Guatemala kung paano maaalagaan ang binhi at mapapalago ang ani na higit na kinakailangan ng mga magsasaka sa bansa. Bilang bahagi nito, inanyayahan naman ang pagtatalaga kay Guatemala ng Resident Ambassador Manuel Barillas dahil sa pagmumungkahi ng climate action na makakatulong upang malabanan ang malubhang epekto ng pabago-bagong klima sa kapaligiran. Base sa ugnayang nilagdaan, higit na matutugunan ang kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa na mabigyang sapat na benepisyo gawa ng umuusbong na ekonomiya ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos makwalipika ng mga Philippine Pride at athlete bets na sina Carlos Yulo at EJ Obiena para sa 2024 Paris Olympics, isa na namang Pinoy ang aarangkada para sa kompetisyon. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nakakuha na rin ng tiket ang Filipino-American gymnast na si Alea Finnegan para sa 2024 Paris Summer Olympics. Ito ay matapos mahirang bilang ika-14 sa pinakamagagaling na atleta sa nagdaang laban nito sa Women's All-Around World Artistic Gymnastics Championships na ginanap sa Antwerp, Belgium. Ang 20-year-old gymnast ang kauna-unahang babaeng lalahok sa Olympics matapos ang 6 na dekada.
Si Finnegan na ang ikatlong atletang Pinoy na lilipad pa Paris sa susunod na taon kasama sina Filipino gymnast Carlos Yulo at Asia's pole vault king EJ Obiena. Ang Paris Olympics ay nakatakdang ganapin sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng mga Pilipino atleta para sa kasalukuyang Asian Games sa Hangzhou, China, kung saan patuloy pa rin ang pagdagsa ng medalya para sa Pilipinas. Bagamat kinapos ay nagawang makasampa sa ikatlong parangal ang pambato ng Pilipinas sa men's quadrant semifinals ng sepak takraw laban sa defending champion na Indonesia. Sa kasalukuyan, may kabuwang 11 medalya na ang Pilipinas na may 1 ginto, 1 pilak at 9 na tanso. Dahil dito ay umabante na sa ika-21 pwesto ang ranggo nito sa kartada. Samantala, aasahan pa ang pagdagdag ng mga medalya hanggang ika-8 ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, dagdag pisong singil sa pamasahe ng jeep magsisimula na. 3 lalaki arestado matapos magnakaw sa isang drugstore sa Quezon City. Kaso laban sa gurong nanampal ng estudyante, inihahanda na. BIFAR nagbanta sa publiko ukol sa mapanlinlang na paggamit ng kanilang ahensya. 3 Pilipinong mangingisda patay matapos ang pagbangga ng sasakyan nito sa isang hindi pa natutukoy na commercial vessel. Alea Finnegan pasok na sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.